Okay guys, simula 2019 hanggang ngayon. So, ako nagsasabi sa inyo guys, simula nung na-injury ako ng 2019, late 2019, mga October yon. Kasi bago ako ma-injury, yung mindset ko talaga, grabe, ang init ko nun. Ang init ko nun talagang, lalo akong mas sumipag eh. Dahil na-reach ko, dahil nung time na yun, nag-pro ko eh. Nung naging pro bodybuilder ako, na-reach ko yun, sabi ko, ibig sabihin, kung may gusto pa akong mas higit pa dito, kailangan ko lang higitan yung ginagawa ko. So ngayon, ang ginawa ko, yung siraulong ako, hinigitan ko talaga yung ginawa ko, mas binugbog ko pa yung katawan ko. Diba? So, yun lang yung tinaasan ko. Tinaasan ko yung effort, yung intensity, yung grit, yung disiplina. So, lahat tinaas ko. Pero, hindi ko siya, ang wala nun, hindi ako intentional. So, hindi ko inaral talaga yung fundamentals ng training. Kung ano, kumaga, kapag matagal ka na kasi nagtitraining, masasabi mo pagka gamay mo na talaga yung ginagawa mo eh. So ngayon, masasabi ko, nandun ako sa point na gamay ko na yung ginagawa ko. Yung tipong, hindi na ako, yung chance na may injure ako, sobrang baba na. Baka zero na nga eh. Zero na. Kasi una sa lahat, mas hindi na ganun kataas ang ego ko pag nagbubuhat ako. So intentional ako sa mga buhat ko. Mas patient ako. So nagbubuhat lang talaga ako ngayon. Walang ibang reason kundi self-improvement. So yung ginagawa ko ngayon, mararamdaman to ng 60 years old na ako. So lahat ng desisyon na ginagawa ko ngayon, para to sa pagtanda ko. Pagdating ko ng 60 years old, yung mga anak nila Mason, makakalaro ko, makakasabay pa rin ako sa kanila, malakas ako. Kumbaga, hanggang mamamaximize ko yung buhay ko. Hindi ako tatanda ng nanghihina. Kasi parang sa buong pamilya ko ganun yung nangyari. Sa mga lolo't lola ko. Parang lahat sila sa sakit eh. Stroke, 'di ba? High blood, mga ganyan. So, kaya bata pa lang ako, ganun na yung nangyayari sa paligid ko. Parang naisip ko nun, so kailangan pala maging healthy ako para maiwasan ko itong mga bagay na to. Kasi ang hirap eh. So nakikita ko na nawawala sila. Mahirap na mawala ka, maiwan mo yung pamilya mo. Kasi masakit yun, di ba? Masakit, lahat, ang dami nasasaktan sa paligid mo. Lalo na kung hindi maganda yung pagkawala mo, di ba? Kung yung pagkawala mo, pwede mong solusyonan. Sana. So kung sinasabihan ka na ng doktor na high blood ka, malaki yung puso mo or whatsoever, kailangan mo mag-diet, may ano ka sa kidney, seryosohin mo please. Please, seryosohin mo. Kasi walang taong nagsisisi. Walang taong nagsisisi sa simula. Nagsisisi sila kapag huli ng lahat. Sorry, may mouthpiece ako. Nagsisisi sila kapag huli na yung lahat. So, kahit anong gawin nyo, maging active lang kayo. Maghanap kayo ng bagay na active. Isipin nyo, lalo na kung mas lamang yung pag-upo nyo sa kilos nyo, kailangan may baguhin kayo. Not necessarily na aggressive yung approach nyo, tumakbo kayo, wag ganon. Kahit mag-walking lang kayo, minimum of 10k steps, mag-pickleball kayo, lahat, zumba, lahat ng kung anong pwede nyo gawin. Basta maging active kayo, hanapin nyo kung ano yung magiging bagay, mag-enjoy kayo. Yung katawan, yung magandang katawan, bonus lang yan eh. Bonus lang yan. Kasi ako, naranasan ko na before na maganda katawan ko, batak na batak ako, pero hindi talaga ako healthy. Kumbaga parang pakiramdam ko, opposite ako ng pagiging obese. Lean ako. Ultra lean ako, pero andun ako.
sa opposite sa extreme opposite side ng pagiging obese. 'Di ba? So, guys, priorities guys. Priorities. Okay? Gym na ako.